my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be... You have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. Yes. August 21, 1983, pinaslang si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa tarmac ng Manila International Airport. Bagamat hindi napatunayan ang sinasabing nasa likod ng pagpaslang, si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mahigit 2 milyong Pilipino ang nagatid sa kanyang labi sa huling hantungan. Bagamat inimbestigahan, walang naparusahan sa panahon ng Reymen Marcos. Ang pagkamatay ni Ninoy, nagsilbing mitya na higit na nagpaalam sa damdamin ng mga Pilipino laban sa diktatorya. Matapos ang EDSA People Power, isang investigasyon ang inilunsad ng pamahalaan sa ilalim ni dating Presidente Aquino. Ilang sundalo ang pinatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa kanilang pagkakasangkot sa pagpaslang noong 1990. Sa kabila nito, nanatiling palaisipan kung sino ang utak sa likod ng pagpatay kay Ninoy. Pagkalipas ng halos 17 taon, 2007, nagbigyan ng pardon ni Pangulong Arroyo ang isa sa mga sundalo. Tuluyan namang nakalaya ang natitirang 12 sundalo noong nakaraang taon sa bisa ng commutation. Mabigat sa loob ng pamilya Aquino ang ginawang pagpapalaya sa mga sundalo sangkot sa pagpaslang kay Ninoy. Dapat merong positive value sa society. Ano may positive na bibigyan mo ng kalayaan yung mga taong hindi man lang kaya aminin yung kanilang kasalanan at pagkatapos di ba binabaliktad pa kung ano talaga nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Para sa bunsong anak ni Ninoy na si Chris, isa itong malaking insulto. Kasi di ba sinasabi dito na mag-reconcile, magpatawaran. Paano ka magpapatawad kung never naman inamin yung kasalanan? Pangalawa, kung dun sa lahat ng napanood ko kagabi, naramdaman ko na wala ni katiting na pagsisisi. So siguro naghalit ako dahil ang feeling ko na walang hiya yung memory ng daddy ko. Masusubukan daw ang pagiging patas ni Noynoy bilang Pangulo sakaling muling imbestigahan ang pagpatay sa kanyang ama. May mga agencies naman under him na gumagawa niya, like NBI or the courts. I mean, he should let the normal processes work out. Ang magagawin ng net, yakin lang niya na these processes are actually working, na walang undue pressure, either from his side or sa side ng sila. Pero right now, ayaw naman yung gawin yan dahil para lang, na dahil siya ngayon ang nasa poder, gagawin niya yun. No? He's very concerned with the concerns of the people. May some problems, national problems are bigger than other concerns. Yun ang pagtutuunan niya ng pansin. May mga problema tayo sa bansa na mas mahalaga pa ron. Sa panig naman ng pamilya Marcos, paulit-ulit nilang itinanggi mula pa noon na may kinalaman sila sa naganap na pagbaril kay Ninoy. To do something like that is so stupid. And nobody deserves one's life to be in prison or to be hanged or something. And on top of that, Ninoy, like in my case, I like Ninoy. He was funny. Dagdag pa ng pamilya Marcos, bukas sila sa posibilidad na muling imbestigahan ang pagpaslang kay Ninoy. Sa aming pamilya, matutuwa kami kung mabuksan yan ulit at sa wakas, matugis yung talagang gumawa niyan. At eto nga, we've always been open to that and we are still hopeful that in the end, the truth will prevail. 6 na taon matapos ang pagpatay kay Ninoy, pumanaw na din ang dating Pangulong Marcos sa Hawaii noong 1989. Hindi iniuwi ng bansa ang mga labi ni Marcos noon. Sa mga panahong ito, Pangulo pa si Ginang Aquino. Noong Administrasyong Ramos, kasama ang buong pamilya, pinayagang iuwi ang labi ni Marcos sa bansa. Mula nang makabalik sa bansa ang pamilya, hiniling nila sa pamahalaan na ihimlay sa libingan ng mga bayani ang labi ng dating Pangulo. Ngayong isang Aquino muli ang uupo sa palasyo, hihilingin pa rin kaya ng pamilya Marcos na sa libingan ng mga bayani ihimlay ang dating Pangulo? Isusulong niyo pa rin ho ba yung pagkakaroon ng hero's burial po para po sa inyong ama? Hindi ko na alam. I don't know. I'm not the lawyer. Sinabi sa kampanya noon ni Senador Aquino ay
magtatayo siya ng isang commission pag-aralan nun. Pero kung siya ay kanyang personal na pananaw, sa tingin niya hindi karapat-dapat si Pangulong Marcos na bigyan ng hero's burial. Para sa mga Marcos, ibinaon na raw nila sa nakaraan ang anumang gusot sa pagitan ng kanilang pamilya. Nang pumanaw ang dating Pangulong Cory, nakiramay sina Amy at Bongbong sa pamilya Aquino. Nakikiramay lang naman kami dito sa pamilya, kaya kami nandito. Kamusta ho yung naging pagtanggap ng mga Aquinos sa inyo? Pumunta kami doon, hindi naman siya media play or napakatinding political strategy. Walang mga ganun-ganon. Naisip lang namin kasi mataas ang pagtingin namin sa Pangulo. Nagpapasalamat ang pamilya Aquino sa pamilya Marcos sa pakikiramay. Pero hindi daw ibig sabihin nito ay kakalimutan na nila ang lahat. I also want to thank them for coming. Tila may senyales man ng pagkakaayos ang mga Aquino at Marcos sa hinaharap. Para sa karamihan, ang issue at usapin hindi nagtatapos sa dalawang pamilya. Ang issue ng relasyon ng dalawang pamilya nan ay lampas sa kanilang dalawa. Lahat tayo madadamay kung paano sila mag-relate sa isa't isa. Maraming umaasang may babalik sa kabanang bayan ng umano'y mga nakaw na yaman. Marami rin mga biktima ng karahasan ng diktadorya ang humingi ng katarungan. Pero marami ring mga isyong higit na mas malalaki kaysa sa dalawang angkan. Sa panahon na kailangan ng pagpapasya ng susunod na administrasyon, interes ng nakararami ang dapat mangibabaw at mapangalagaan. Ako si Jig Manikad. Ako po si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.